Happy Lord's Day po sa bawat isa. Batiin po natin yung ating mga katabi ng Happy Lord's Day. Kanan, kaliwa, harap, likod, kaway-kaway. Ngitian nyo po, ngitian. Amen and amen. Praise God. Variety po yung yung mga testimony po natin. Ganda po ng mga testimony po natin na talagang kapag tayo po ay tunay na nakarinig at tumugon sa panawagan po ng ating Panginoon, ay magbabago po yung ating buhay. Amen po? Hindi lamang po na-improve yung buhay po natin, kundi sabi nga po ay binigyan tayo ng bagong puso. Kagaya po ng sinabi po ni David sa Psalm 51, that create in me a pure heart, O God. Yun po yung panalangin po natin sa bawat isang tumatawag po sa ating Panginoon. Ngayong umaga pong ito, meron pong isang parang skydiving enthusiast. So hilig niya po hilig niya po na mag-try, mag-explore ng mga something na extreme, something na kakaiba. Sino po dito yung kapag mahilig po sa mga rides? Yan, ganyari po sa Star City, Enchanted Kingdom, yung mga talagang extreme rides, yung iikot po yung chan po. Sino po? Parang wala. Walang matapang Dati. Ito po, meron pong isang nag-viral na video ng isang tao na trinay niya mag-skydiving. So, sobrang taas, and then meron naman pong instructor sa likod niya. And then, ready na po yung aeroplano. Ready na rin pong yung pagtalon. Kaso po, tatalon na po sila kasama ng instructor, pinipigilan niya po, gumagano po siya. Nandun na po sila sa ere, pero yung gusto mag-skydive, parang uurong na po ayaw niya na. Meron po ba kayo sa atin? Pagka nandun na, alam niyo po yung sa Star City, yung, ano ba tawag doon, yung, hindi surf dance yung parang may tubig, di ba? Meron yung mataas. Parang yung may splash pagkababa mo, sobrang Wild River yon. Yung dadaos-dos ka po talaga, tapos walang seatbelt. Hawak ka lang po sa parang sa rail niya. Kala mo, nahuhulog ka Siya po, nasa taas na siya, pinipigilan niya yung instructor. Kung baka yung instructor, tatalon na, siya naman po, ganun lang. Sabi ng instructor, talon na tayo. Pero bago po yun, sinabihan po siya, tinanong po siya, natitiwala ka ba sa instructor? Sabi niya po, oo naman, nagtitiwala ako. Chinik ko pa nga kung license yan kung ilang beses na yan tumalon. Pero nung nandun na po siya sa ere, hindi po siya makatalon. Talagang ayaw niya pong tumalon. Pero sabi ng instructor, let go. Let's jump. Talon tayo. At wala na po siya nagawa, napapikit na lang po siya. And the rest is history po. Nakatalon po siya. Payapa po silang nakapag-landing. Pero minsan po mga kapatid, ganun din po sa buhay po natin Ready ka na, andun ka na, pero nung nandun ka na sa moment, ang problema, ayoko na. Wag na lang. Tama? Minsan ganun po And sabi nga po, sa ating topic ngayon, ang topic po natin is, what's holding you back? Anong pumipigil sa'yo? Sabihin niyo po sa katabi niyo, anong pumipigil sa'yo? Ayan. Anong pumipigil sa'yo? What's holding you back? What's holding you back para fully tumanggap sa ating Panginoon? What's holding you back para fully magsuko ng buhay mo sa Panginoon? What's holding you back para fully na maglingkod sa ating Panginoon? Ayan po yung tanong sa atin sa umaga pong ito. Even sa mga believer na po, ang tanong sa atin, what's holding you back? Hindi po design ng Lord na tayo po ay hindi nag-level up. Amen? Hindi po design ng Lord sa kanyang mga nilalang, sa kanyang creation, na hindi po tayo nag-level up. Sabihin nyo nga po, level up. Level up. Yung mas malakas po, level up. Level up. Yan po ang gusto pong sabihin sa atin ng Panginoon, mag-level up po tayo. Kung dati, kagaya po ng mga testimony po natin, kung dati po malakas talagang uminom, pag sinabi po nag-level up, hindi naman po sosobrahan pa ng lakas ng inom. Hindi
Sabi, titigil na po, di ba? Tama? Kaya nga po, ang ganda po nung sinabi po sa atin kanina ni Brother Marlon. At natutuwa po ako dahil siya po ay leader na po ng church po natin. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa sobrang hinil po, pag nakita niyo po si Tito Marlon, talagang malumani, di ba? Mahinhin eh. Pero, leader na po ng church. Isa na po sa mga leader po natin. Yung isa pa po nag-testimony, si Brother Gerald. Nagagamit na po sa media ministry. Noong una po, wala pong kaalam-alam yan sa paano ba gagawin dito? Minsan nga po, pag tinitignan ko, parang nagiging estatwa na po. Natatakot, kinakabahan po agad. Sabi ko, relax ka lang, matututunan mo rin yan along the way. Pero mga kapatid, ito po ang tanong po sa atin Marami pong pumipigil sa atin para abutin yung panawagan sa atin ng Panginoon. Maybe it is fear, maybe it is doubt, maybe something else is holding us back. Pero nakita po natin dito, sa binasa po ni Brother Jiro, may isa pong rich young ruler. Isang mayamang tagapanguna sa kanilang lugar. At tama po yung kanyang intention. Number one, he is a right seeker. The right seeker. Nung siya po nung ang ating Panginoong Hesus ay paalis na, ito po yung moment, paalis ang ating Panginoong Hesus, may tumatakbo at lumuhod sa ating Panginoon at nagtanong, mabuting guro, good teacher sa English. Ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Napakaganda ng tanong niya. What I must do to inherit eternal life. Lahat po tayo, gusto po ganun eternal life. Ang ganda ng tanong niya po, what must I do? Must I do? Sumagot po ang ating Panginoong Hesus. Hindi niya po sinagot agad yung tanong. Ang sagot niya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Why are you calling me good? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. At sumagot po ang lalaki, Guro, mula pa pagkabata, ginagawa ko na yan. Kumbaga sa proud na proud, perfect. Ginagawa ko po lahat yan. Morally upright ako. Guro, he ran and kneeled. Next slide po. Sabi po, he ran to Jesus and kneeled. Take note, siya po ay isang rich, young ruler. At in Jewish time, sa time po nila, wealthy men, o yung mga mayayaman, tanyag na tao, hindi po yan tumatakbo. Kapag ka-importanteng tao ka, nakita nyo na po ba ang presidente na tumakbo? Tumakbo? Ano presidente po Yung tumakbo na literal. Hindi po natin makikita yan. Puro mga may bodyguard po yan, tama? May mga bounceman po yan sa gilid niya. May PSG po siya sa gilid niya. Pero hindi mo yung makikita ang tumakbo. May nakita po ba kayong hari na lumuhod? O presidente na lumuhod? In their time, ang pagtakbo at ang pagluhod, hindi po ginagawa ng mga tanyag o kilalang mga tao po yan. Pero nakita po natin dito, paalis na si Jesus, siya po ay nagmamadali. Tumakbo po siya. At siya po ay lumuhod sa harapan po ng Panginoon. At ano pong ipinapaiwatig po nito? Pinapakita po na importante yung gusto niyang sabihin. At kaya niyang ibaba yung sarili niya para lang itanong ang bagay po na ito. Hindi po siya, tingnan niyo po hindi po siya atheist. Kasi in the first place, siya po ay rich young ruler na kung saan naniniwala po sa Judaism. Publicly, mga kapatid, pag lumuhod ka, di ba, it is a sign na mas mababa ka kaysa sa taong niluluhuran mo. Amen po ba? Tama, di ba? And he asked the right question. Sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Anong kailangan kong gawin? Parang kanta po yun parang Tagalog song yun Anong kailangan kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? At ang sagot po ng ating Panginoon,
Why do you call me good? No one is good except God alone. Pag sinabi po natin good, ang ano po niyan ay agathos. Reserve po yan sa ating Panginoon, yung word na good. There is no one that is good except God. Hindi po dinideny ni Jesus na hindi siya good, pero ina-affirm niya po na kung tinatawag mo akong good, sinasabi mo na ako ay Diyos. Subliminally, mga kapatid. Marami po sa atin ang tanong ay iyan. Anong kailangan kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? O yung iba sa atin, aksidente lang po, or hindi po basta-basta na itatanong sa ating mga buhay iyan. Pero tignan po natin yung ginawa ng Panginoon sa Kanya. Jesus exposes the heart. Nung time po na yon na yung rich young ruler ay lumuhod sa Panginoon, that's the time na in-expose ni Jesus yung laman ng puso niya. Pag lumapit po tayo sa Panginoong Jesus, wala po tayong pwedeng maitago. Amen po? Wala kahit ni isa. Sinagot niya po yung tanong, alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Sinabi niya po yung part ng Ten Commandments. Bakit? To expose yung kala ng rich young ruler na tama sa kanyang pananaw. Ginagawa ko to, ginagawa ko to, mabuting guro. Tumutulong ako sa kapwa ko, hindi ako naninira ng ibang tao, sumusunod ako sa mga utos ng Diyos, sumusunod ako sa Biblia. Pwedeng sabihin po natin yan eh. Sinabi po yun ng Panginoong Hesus sa kanya. Sabi po ng rich young ruler, ginagawa ko na po yan mula pa nung bata ako. Ibig sabihin, morally upright siya. Hindi po siya masamang tao, hindi po siya basagulero, hindi po siya, kumbaga matuwid po siyang tao. Pero alam niyo po anong kulang sa kanya? Mamaya po malalaman po natin kung anong kulang sa kanya. Dahil dito po, sabi, we can believe in God. Pwede tayong maniwala sa Panginoon. O pwede po nating respetuhin ang Panginoon. We can respect God or Jesus but never surrender. Pwedeng naniniwala po tayo sa Panginoon. Pwedeng tayo po ay tumatawag sa Panginoon. Sabi po dyan sa next slide, but never surrender. Ang kailangan po ay surrendered heart. And dito, unfortunately, hindi po nangyari yun. Pwede maging interesado ka sa Diyos nang hindi ka tumutugon sa kanyang panawagan. Ano po yung real struggle, mga kapatid? Sabi ng verse 21, kung titignan po natin, magiliw po siyang tinignan ni Jesus. Ano po yung... Ang ganda po ng pagkakasabi, magiliw. Sa English po. Sa English po ay, looking at him, Jesus showed love to him. Magiliw yung pagkatingin. May isang bagay pa na dapat mong gawin. Sabi po nung rich young ruler, ginagawa ko na lahat yan. Naglista ang Panginoon, ginagawa ko po yan. May isa pang bagay na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka na at sumunod ka sa akin. Ito yung sabi ng Panginoong Hesus. Doon sa rich young ruler, ang sabi niya, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. Umalis ka, bumalik ka, at sumunod ka sa akin. Pero bago niya po yung sinabi, tingnan po natin yung next slide. Looking at him, Jesus showed love to him. Bago niya po kinonfront yung lalaki, tinignan niya po muna. At ang tingin niya, hindi tingin ng condemnation. Kaya, makikita po natin yung account na to sa Matthew, pati sa Luke. Pero pinili ko po Marcos, or sa Book of Mark. Bakit? Ito pong verse na to, yung verse 21. Makikita po natin yung atmosphere nung confrontation niya with Jesus. Magiliw po siyang tinignan ni Jesus.
Kumbaga with love. Bago siya kinonfront dun sa kala niya na makapagliligtas sa kanya, ang tingin muna ng Lord may compassion, may pagmamahal. Bago siya in-expose, may affection muna ang Panginoon. And this is not an angry Savior, this is a loving Savior, mga kapatid. Ano pong sabi niya? Isa lang kulang mo eh. Mula pagkabata mo hanggang paglaki mo, yes, sinusunod mo ang kasulatan, pero isa lang ang kulang mo. One thing you lack, not 10 things, not a list, one thing. At sinabi po ng Panginoon, sell, give, follow. Kung sa-summarize mo natin, sell, give, follow. Kala niya po, wala nang kulang sa kanya. Nung pagkasabi ng Panginoon, una, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, igalang mo yung ama't ina. Sabi niya, good teacher, ginagawa ko po lahat yan. Proud na proud pa. Taas mo, ginagawa. Pero nung kinonfront siya ni Jesus, may isang kulang. Sell, give, follow. Sa paningin niya po, kompleto siya. Pero sa paningin ni Jesus, merong kulang. Hindi po sinasabi ng Bible na doon sa rich young ruler na maging mahirap ka na lang. Hindi po yun yung punto ng ating Panginoong Jesus. Hindi rin po siya nagsasabi na kapag ka mahirap ka, ligtas ka. Hindi po yun ang punto niya. Number one, mga kapatid, kaya sinabi ng Panginoong Jesus yun, dahil yung lalaki, ang kumpiyansa niya ay nandun sa kanyang kayamanan. Yung kumpiyansa niya ay nasa kayamanan. Nagtitiwala siya sa kung ano yung meron siya. Yung kumpiyansa niya ay nandun sa kung anong meron siya. Ano pong pangalan niya? The rich ruler. Rich young ruler. Nakakabit po yung rich doon sa pagiging ruler niya. Yung kayamanan niya, yun yung identity niya. At yet, yung kayamanan niya, yun yung naging master niya. At doon nakita po yung pagsunod niya. Hindi po sinabi ng Panginoon Jesus ito dahil mayaman siya. Sinabi po ng Panginoong Jesus ito dahil kontrolado po siya ng kanyang kayamanan. Nandun yung kanyang confidence. Nandun yung akala niyang magbibigay sa kanya ng security. Kaya ang tanong po sa atin mga kapatid, what is your security? Saan po ba nakalagak yung ating seguridad? Sa ating po bang career? Saan po nakalagak yung ating identity? Yung definition kung sino tayo, kung sino ka. Sa dami po ba ng ating salapi? Sa taas po ba ng ating pinag-aralan? Sa dami po ba ng ating mga kaibigan? Sa ating po bang estado, posisyon sa buhay? Saan po nakalagak yung ating security? Baka hindi po natin alam, yun na yung nagdi-define sa atin. Katulad po nung rich young ruler, yung wealth yung nagdi-define sa kanya. And take note of that, mga kapatid. Baka yung trabaho na po natin yung nagdi-define sa atin. Baka yung ibang tao na po yung nagdi-define sa atin. At hindi na ang ating Panginoong Jesus. Jesus will always touch the one thing that owns you. Ano po ang sabi ng Matthew 6:24? You cannot serve two masters. You cannot serve. Kaya nung nakita, alam ni Jesus yung nasa puso ng tao pong yun, at nung nakita niya, isa lang po ang tanong niya, isa lang ang challenge niya, sell, give, follow. Kaya mo bang gawin yan? Kasi kung kaya mong gawin yan, ibig sabihin, hindi yan yung nagko-control sa buhay mo. Alam niyo po, sometimes tayo mga Pinoy, kilala po natin ang Panginoon, tama?
lalo na yung sa ating nakagis na pananampalataya. We don't reject Jesus kapag ka nga may lagi pong 'di ba sa mga bahay-bahay may mga kumakatok. Pwede po bang mahingi ang konting oras niyo po? Meron lang po kaming mabuting balita. Ay sige po. Pagbibigay mo pa kahit anong klaseng relihiyon, pagbibigyan mo dahil basta pagtungkol sa sa pananampalataya o sa Panginoong Hesus. We don't reject Jesus, pero alam niyo po, ayaw po natin. Ayaw lang din po natin natanggalin yung mga bagay na nakaupo po sa trono ng buhay po natin. Sige Lord, sama ka ha, pero hati tayo Lord. Minsan po ganyan di ba? Lord, papaupuin kita sa trono ng puso ko pero hati tayo Lord. Pagka Monday to Thursday, akin yan Lord. Huwag mong papakialaman yan. Akin yan. Pagka Friday to Sunday, sige Lord, yung konting oras sa'yo. Minsan ganyan po Ayaw po natin paupuin ng Panginoon fully. And Jesus always touches that one thing that owns us. Ito po ang tanong po sa atin. Anong bagay ang hindi mo ma-imagine na mawawala sa buhay mo? Sabi, ano o sino? Sabi ng mga asawang lalaki, syempre yung asawa ko. Ano o sino ang hindi mo ma-imagine na mawala sa buhay mo? Meron po ba tayong ganun? Pero ang kasunod po doon, that might be your idol. Pwede kung si Jesus po, di ba? Amen. Pero if something is greater than Jesus, delikado po yun. And lastly, mga kapatid, the rare surrender. Nakita niyo po, right seeker, yung right seeker ngayon, yung rich young ruler, may real struggle. May real struggle. Pero ano po nangyari sa dulo? Rare surrender. Narinig po nung lalaki, yung sinabi po ni Jesus. Ano po sabi? Sell, give, follow. Yung pong sabi ng Panginoong Hesus. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Tignan niyo po yung ginawa ng rich young ruler. Verse 22. Ano pong tugon niya? Umuwi po siyang malungkot. Umalis po siya, parang disappointed pa po, malungkot. Ay, ibibenta? Ayaw ko niyan, di ba? Ayaw ko niyan, aray ko. Alis na lang ako. Meron palang ibibigay Meron palang gagawin. He went away sorrowful. Pero, in respect pa rin, hindi niya in-argue si Jesus. Nakita niyo po, may respect pa rin siya kasi respectable na tao naman po siya. Pero umuwi po siya, umalis po siya, malungkot siya. Hindi niya, nabagabag siya, hindi niya kayang gawin yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. He did not argue, hindi niya rin dinibate ang Panginoon at sinabi, pwede good teacher, half. Pwede 25%. Pwede po siya makipag-bargain Magbibigay ako, Lord, 25%. Pero hindi. Sabi ni Lord, sell, give, follow. He didn't walk away angry. He walked away with a heavy heart. He did not reject angrily. He walked away sad. Why? Because he wanted eternal life. Gusto niya yung eternal life. Gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. But not at that cost. Pero nung pinakita ni Jesus kung ano yung kailangan niyang iwan, hindi niya po kayang iwan. And that's figuratively sa atin, mga kapatid. We want eternal life, but we don't want yung mga bagay na iwan natin, mga kapatid. Hindi po mangyayari po yun if we serve two masters. Si Lucas po, tinawag po siyang ruler. Calls him a ruler in Luke 18:18. At dito rin po sa Mark, tinawag rin po siya. So itong rich young ruler na to, kagaya po ng sabi natin kanina, he is morally upright. Mabuting tao po ito, matuwid. Successful din po siya, tama? Kasi rich, young, talagang
Mayaman na, bata pa. Tama? Tapos, meron pang posisyon, he is a ruler. And he is religiously respected at meron siyang impluensya. Kumbaga ngayon, ano po siya? Sa tingin niyo po? Ano po siya ngayon? Pagka modernized, baka isa po siyang influencer, baka politician, pero ngayon po sa atin, wala na po yan yung matuwid na politician eh. Ito po kasi matuwid eh, morally upright eh. Hindi nang lalamang ng kapwa. Pero, even though nasa parang ano po yan eh, parang kanta ni Daniel Padilla, nasa kanya na po ang lahat. Di ba? Kung alam niyo po yun, nasa kanya na ang lahat. Pero, one thing you lack. Kahit nasa iyo na ang lahat, pag wala ka ng isa na ito, you lost everything. Dahil sa kanila po, ang tingin nila, wealth in their time, lalo na sa Jewish context, mga kapatid, pag ikaw ay financially blessed, ibig sabihin nun, binibless ka ng Diyos. Tama naman po. In Jewish thinking, next slide po, pag sinabing rich, you are blessed. Pag blessed, you are favored. Favored ka. At pag ikaw ay favored, spiritually, secured ka. In the Old Testament, si Abraham, he is wealthy. He is blessed. Si Job, he is wealthy. He is blessed. Tama? Yung wealth, equivalent in Jewish culture na binibless ka ng Diyos, which is totoo naman po. Binibless ka ng Diyos. At hindi po yun yung usapin dito, mga kapatid, yung blessing. Kaya po gulat yung mga yung mga apostol eh. Kung makikita nyo, sabi ng mga apostol, verse 24, nagtaka ang mga alagad sa sinabi ni Jesus. Ano po bang sabi ni Jesus? Napakahirap para sa mayayaman. Kung itatranslate natin, it is hard for the blessed. Hindi lang pa sa wealthy, for the blessed. Ibig sabihin, favored by God, it is hard for them to enter God's kingdom. At mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom. In verse 26, anong sabi ng mga alagad? Nagtanong sila, kung ganon, Panginoon, sino maliligtas? Yung akala po nila na mga mayayaman, na mga blessed, na mga favored by God na maliligtas, sa pamantayan ng Panginoong Isus, hindi ligtas. Sino maliligtas? Sino magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung yung mga akala namin maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi pala. Nagulat po yung mga disipulo. Kasi yun po yung pagkakaintindi nila eh. Pero anong sabi ng Lord? One thing you lack. Next slide po. Nagbigay po siya ng impossible image. Yan. Ang image po, mas madali pa daw dumaan o lumusod sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa ang isang mayaman na pumasok sa karihan ng langit. And it is figurative, hindi naman po talaga kaya eh. Kahit nga po siguro aso eh, hindi kaya eh. Di ba po, kamelyo pa in their time, yun yung malaking malaking animal sa kanila. Kaya pinakita po ni Jesus yung pinakamaliit at yung pinakamalaki. It is an impossible image. Ibig sabihin, hindi kaya. Hindi mo kaya. Hindi pwede. As in, kumbaga, naturally possible. Maliban na lang kung merong laser na kung saan pwede mo maging mini size yung camel. Diba? Kung may technology ganun. This is a hyperbole or pagmamalabis sa Tagalog. Bakit mga kapatid? Tandaan po natin, salvation is impossible by human effort. Kaya nga sabi, one thing you lack. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Verse 27, with man, it is impossible, but not with God. All things are possible. Kaya yung kaligtasan na meron po tayo, it is a gift from God. Not of our own selves, mga kapatid.
Kaya kung nilalang lang po natin, lang, yung ating pong kaligtasan, yung regalo, at yung ating buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, mga kapatid, let us change our perspective. Tandaan po natin, our security is in Jesus. We are secured. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, you are secured. Hindi dahil nakapag ka na ng insurance sa Sun Life. Hindi dahil dun secured ka dahil may Jesus ka sa buhay mo. Amen? When Jesus says, sell everything, ibenta mo lahat, hindi niya po sinabing magbigay ka ng labis. Ang gusto niyang sabihin dun sa tao, he is asking him to surrender and to follow him. Ganun po kasimple ang gusto niyang sabihin. Surrender everything. Follow me. Katulad po ng sinabi niya sa mga disipulo, sa mga apostol. Deny yourself, take up your cross, and follow me. That's the cost of following Jesus Christ. Yung ruler po, he trusted the law, the wealth, and himself, mga kapatid. But Jesus requires lordship, surrender, and trust. Ang gusto po ng Panginoon, mag-surrender po tayo. At lagi ko po itong sinasabi, pagka nag-surrender po tayo, kunyari sa war or sa gera, ang nag-surrender, sila po ang talo, tama? Pag nag-surrender ka, pag nagtaas ka ng kamay mo, o kaya, pag sa gera, pag nag-angat ka ng puting bandila or bandera, talo ka. Alam niyo po, sa ating Panginoong Yesus, ikaw lang yung sumuko na ikaw pa yung nanalo. Amen? Amen. Ikaw lang yung sumuko na ikaw pa yung nanalo. Thank you, Lord. Di ba? Ang paningin ng mundo ito, pag ikaw sumuko, talo ka. Pero kay Lord, hindi. Pag sumuko ka sa Kanya, panalo ka. You are victorious. Amen? Amen. Hiran. Tumakbo po yung young ruler. Lumuhod yung young ruler. Nagtanong po yung young ruler. Pinakita po ng Panginoong Yesus yung pag-ibig niya sa pamamagitan ng pagtingin. He was invited. Pero ayaw niyang i-release yung pinanghahawakan niya. Mga kapatid, don't let one thing cost you everything. Only one thing para hindi po makapasok yung rich young ruler doon sa karya ng Diyos. Ano po yun? Hindi niya kayang isurrender yung buong buhay niya sa Panginoon. Amen? And right now, tayo po mga kapatid, let us surrender everything unto the Lord.